In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alakhan. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahong ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin nang pasaatin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng parte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siya naging batong panuklukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Naririnig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natatakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Genesis, sa ating Banghilyo, inilalahad ni Jesus ang talinghaga ng mga kasama sa ubasan upang ipakita ang katigasan ng puso ng mga pinuno ng bayan at ang pagtanggi nila sa kanyang misyon. Ang ubasan ay sumasagisag sa Israel. Ang mga kasama ay ang mga pinuno ng bayan at ang mga sugo ay ang mga propeta na isinugo ng Diyos. Sa huli, kahit ang anak ng may-ari na si Jesus mismo
ay kanilang tinanggihan at pinatay. Dahil dito, ipinapakita ng Panginoon ng kanyang kaharian ay ipagkakaloob sa mga taong tapat na maglilingkod sa Diyos. Sa unang pagbasa mula sa Genesis, nakita natin ang kwento ni Jose, anak ni Jacob, na ininggit at ipinagbilin ng kanyang mga kapatid. Ang kwentong ito ay isang anino ng pagiging kapalaran ni Jesus na tinanggihan ng kanyang sariling bayan. Ngunit sa kabila ng pagtataksil, ginamit ng Diyos ang pangyayari upang matupad ang kanyang plano ng kaligtasan. Mga pagninilay bilang mga Katolikong mananampalataya. Ang pagtanggi at pagtanggap sa salita ng Diyos. Sa ating panahon, maraming beses nating natatanggihan ang salita ng Diyos dahil sa ating sariling kagustuhan. Katulad ng ginawa ng mga punong saserdote at pareseyo, minsan pinipili nating sundin ang ating sariling plano kaysa sa plano ng Diyos. Ang pagsisisi at pagbabalik-loob sa Kanya ngayong panahon ng Kwaresma. Pagkilala sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang tayo tinatawag upang maging bahagi ng simbahan, kundi upang mamunga ng mabuting gawa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ano ang tugon natin? Ang mas astibong pakikilahok sa gawain ng ating parokya. Tulad ni Jose na pinatawad ang kanyang mga kapatid sa kabila ng kanilang pagtataksil, tayo rin ay tinatawag na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Ano ang ating tugon dito? Pagpapatawad at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Mga pagbabago sa panahon ng Kwaresma at ang tugon ng ating simbahan. Una, pag-aayuno at pagsisisi. Pagbabago, mas magiging makabuluhan ang pag-aayuno at abstinensya tuwing Biyernes. Ang ating tugon, mas malalim na pagninilay sa ating mga kasalanan at magsikap na ituwid ang ating buhay. Ang pagpapalalim sa panalangin. Mas maraming debosyon at panalangin tulad ng pabasa Via Crucis at panalangin ng bayan. Ang pagdarasal, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa iba, lalo na sa mga may sakit at nangangailangan. Mga pagpalaganap ng awa ng habag at pagbibigay ng limos. Mas maraming programa sa pagtulong sa kapwa tulad ng feeding program, medical mission, at pagbibigay ng suporta sa mga mahihirap. Aktibong pagsali sa ganitong gawain at paglalaan ng oras para sa mga nangangailangan.
Manalangin tayo para sa ating Santo Papa, Obispo, mga pari at buong sangkatauhan. Aming mapagmahal na Ama, sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco. Ipagkaloob mo sa kanya ang kagalingan, kalakasan, at liwanag ng Espiritu Santo upang patuloy niyang mapatnubayan ang buong simbahan. Idinadalangin din namin ang aming Obispo Jose Bantolo at si Padre Vicente Gomez. Bigyan mo sila ng sigla sa kanilang ministeryo upang lalo pa nilang mapangalagaan ang iyong kawan. Pagalingin mo, O Panginoon, ang lahat na may karamdaman, lalo na ang aming mga kapatid na nanunood at nakikinig ngayon. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal at awa. Sa panahon ng Kwaresma, tulungan mo kaming magsisi, magbagong buhay, at maglingkod sa iyo ng may katapatan. Naway patuloy kaming mamuhay bilang iyong tapat na mga lingkod. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, mapagsawalang hanggan. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, section 543 to 546, ang kaharian ng Diyos. Pope Francis, Evangelii Gaudium, ang misyon ng simbahan sa mundo. Pundo ng Pinoy, mga praktikal na paraan ng pagpapakita ng awa at habag. Magsumikap tayong mamunga ng mabuting gawa sa ating pananampalataya. Sa muli, inikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!